Nakadepende sa desisyon ng Korte Suprema ang magiging hakbang ng Justice Department. Kasunod ang paglabas ng ICC ng dokumentong nagpangalan sa mga umunoy co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa drug war. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Criminal Court is now in Matapos ilabas ng International Criminal Court o ICC ang pangalan ng mga co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, palaisipan kung tulad ng pag-aresto noon kay Duterte, maaaresto rin kaya ang mga kilalang co-perpetrators na kinabibilangan ng dalawang kasalukuyang senador, isang dating cabinet official at mga dating matataas na opisyal ng pulisya at National Bureau of Investigation. Ayon sa Department of Justice, dahil may kaso ngayon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hihintayin nila ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Pero binanggit din ng DOJ na mayroong tinatawag na executive prerogative o otoridad ng ehekutibo na pinamumunuan ng Pangulo. Meron po tayong batas either through extradition or surrender. Ito pong matter na to ay executive prerogative. Kunwari, may warrant na po. Executive prerogative po to either file for extradition, assuming na merong extradition treaty, and lastly, to surrender or in the alternative to surrender the individual. Yun po yung kapangyarihan ng Estado. Makita po natin yan sa ilalim ng batas. The DOJ takes the position that it will be prudent to wait the resolution of the Supreme Court. Ayon pa sa DOJ, meron ding responsibilidad ang Pilipinas sa international community. If we do not comply, then intindihin po natin kasi na if the Philippines being part of a community of nations, if we do not comply with this obligation, sa mga pagkakataon po kunwari na tayo naman po humingi ng tulong sa Interpol, hindi po tayo ganong kadali pagbibigyan. Primary consideration here is our deference to the Supreme Court. Ito ang ginamit na basehan ng gobyerno sa pag-aresto noon kay Duterte sa bisa ng hiling ng Interpol. Pero kinuwestiyon niyan sa Supreme Court ng mga anak at taga-suporta ni Duterte. Illegal umano at walang due process ang sabilitan umanong pagkuha kay Duterte at pag-surrender sa kanya sa ICC. Wala umanong naipakitang official and sealed copy ng warrant of arrest mula sa ICC ang mga opisyal ng gobyerno. Wala rin umano itong access sa legal counsel noong panahon na yun. Sinabi naman ng Office of the Solicitor General sa memorandum nito sa Supreme Court nitong Enero na inirespeto ng gobyerno ang karapatan ni Duterte sa buong proseso ng pag-aresto at pag-surrender dito. Sabi naman ni Attorney Michael Tiu ng UP College of Law, nakasaad din daw sa batas na maaaring isurrender ng gobyerno ang isang akusado sa international court o sa ibang bansa alinsunod sa extradition laws at treaties. Merong probisyon na nasa prerogatiba ng Estado na mag-surrender ng tao kapag itong taong ito ay iniimbestigahan na or meron ng kaso sa ibang jurisdiction or or sa ICC. Ang Pilipinas sinasabi niya, o pwede namin itong gamitin to surrender, which I agree, no? Pwede. Pero ang tanong pa rin ay, ibig ba sabihin yan, dire-diretso na lang yan na kukunin mo kung saan mo matatagpuan yung tao tapos ililipat mo na? Normally kasi meron, no, na may proseso kasi may due process protections tayo bilang mga citizen ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng paghahanap ni Senador Rodante Marcoleta ng mapang nagpapakita na may West Philippine Sea, naglabas ng mapa ang ahensya ng gobyerno na nakatokang gumawa ng mga yan. Pati mga coordinate na hinahanap ni Marcoleta na ipasa na sa isang international body noon pang 2009. Nakatutok si Joseph Morong. Hinanap muli ni Senador Rodante Marcoleta ang mapang nagpapakita ng West Philippine Sea na tatanggapin ng buong mundo. Kung meron aniya ay dapat itong isumite sa United Nations kasama mga coordinates at mga hangganan para kilalanin ng ibang bansa.
Tinatanong ko lang na nasaan ba ako yung talagang West Philippine Sea? Bakit nung dinrowing ninyo, hindi nyo sinama yung Kalayaan Island Group? Pagkatapos sasabihin nyo, ako ang gustong maghiwalay ng Kalayaan Island. Ipinakita ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang Philippine Administrative Map. Dito nakasulat sa katubigan sa silangan ng bansa ang pangalang West Philippine Sea. Nasa silangan naman ng Palawan ang Kalayaan Group of Islands, kung nasaan ang Pag-asa Island kung saan nakilala ko ang ilan sa mga 500 residente ng isla. Sabi ng NAMRIA, taong 2012 pa formal na ginagamit ng Pilipinas ang pangalang West Philippine Sea sa lahat ng publikasyon ng gobyerno. Nakalagay din ito sa lahat ng mga opisyal na mapa at charts ng gobyerno. Kabilang dyan ang mga nautical charts na ginagamit sa pagpapalaot na ayon sa NAMRIA ay nakasumite sa mga international technical bodies tulad ng International Hydrographic Organization o IHO. Katunayan, 2009 pa yan na isumite sa IHO ayon kay Senator Francis Tolentino, pangunahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law at Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Laman-aniyan niya ng mga coordinates at hindi kailangan may nakarehistrong West Philippine Sea. There is no such thing as registry of seas. Walang listahan, walang talaan ng dagat. IHO has never been mentioned by UNCLOS. Wala. IHO is just a technical support organization. Ang nire-register natin ay yung coordinates or charts. Nagawa na natin yon noong 2009. Kaya, sorry, nalito ka rin. Malilito talaga tayo kung ulit-ulitin yan. Sabi pa nga ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi nakadepende sa isang mapa ang karapatan sa West Philippine Sea. It has to be corrected. We have to clarify that. Mapa is just an administrative requirement. Hindi yan essential to our right, to our sovereign right. At ang paulit-ulit na pagkwestiyon sa West Philippine Sea tila paraan lamang umano para guluhin ang utak ng publiko. We have won the lawfare. Law warfare, panalo tayo. Napatas natin, sangayon sa UNCLOS, nahal tayo sa arbitral ruling. Dito tayo ngayon, ginigiba doon sa sinasabi mo, doon sa misinformation. The Chinese government is intensifying their counteraction to counter our information campaign, amplifying our legal victory in 2016. At dahil atin ang Pag-asa Island, tuloy ang plano sa pagpapaunlad nito. Ang Pangulo naman pinatututukan sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga proyektong pang-infrastruktura sa Kalayaan. Nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo. Sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng airway. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa nag-viral na vlog ng isang residente ng Badian, Cebu, pinakita niya ang tila pagsalakay sa kanilang dalampasigan ng napakaraming tuyom o sea urchin. Tinik nga ba sa dibdib ng mga residente ang pagsulputan ng mga lamang dagat na to? Ang dagat dito sa Badian, Cebu, malinis. Kaya laking gulat daw ni Maria Corazon nang ang bahagi ito ng kanilang dalampasigan kamakailan ng itim. My God, kadaghang tuyom. Look at that. Tila sinakop daw kasi ito ng napakaraming tuyom o sea urchin. As in, grabe kadaghan. Dagko kay unod. On that time, medyo marami po siya. Parang hindi po siya normal kasi nakasanayan po namin, maliliit lang po sila. Mahirap daw magtampisaw sa dagat pag nagsulputan ng mga ito. Lalo't nababalot ang mga katawan ng tuyom ng napakaraming tinik. Meron talaga natutusok. Hindi naman po delikado sa amin, sanay na po kasi kami. Ginagamot namin sa pamagitan ng suka lang. Pero sa kabila nito, hindi raw perwisyo o tinik sa dibdib ang tingin ni na Corazon sa mga nagsulputang tuyom. Tinuturing po namin blessings. Ang mga tuyom kasi kanilang hinuli para ibenta. Naging hanap buhay na din sa mga tao dito sa Badyan. Kanila rin daw itong kinakain. From tuyom to yum. Kung wala kaming pira, pupunta lang kami dito sa dagat. Tas dito na kami kakain. Pero saan kaya galing ang napakaraming tuyom na nagsulputan kamakailan sa dalampasigan ng Badian? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na mga tuyom na buhay sa ating planeta 450 million years na nakakaraan, nakasurvive sila sa ilang mass extinctions. Kahit na ang mga lamang dagat na ito, walang utak. At dahil sila mga invertebrates, wala rin silang mga buto. Sa halip, meron silang matigas na outer shell na gawa sa calcium na kung tawagin ay test.
Ang mga sea urchin, wala rin palang mga mata. Meron sila mga light-sensitive cells sa palibot ng kanilang katawan na tumutulong sa kanilang ma-detect ang liwanag. Wala man silang utak at mga mata, napakarami naman ang kanilang tinik. Ginagamit nila para sila makagalaw at para proteksyon din laban sa mga predator. Kaya mag-ingat sa mga ito. Ang mga tinik kasi ng ibang klaseng tuyom may laso na maaring magdulot ng matinding sakit kapag ito'y nahawakan o natapakan. My God, kadaghang tuyom. Look at that. Bakit naman kaya nagsulputan ang napakaraming tuyom sa dalampasigan ni Maria Corazon kamakailan? Natural naman silang nakatira sa ating coral reef, sa buhangin or sa seagrass. Pwede itong indicator ng ecosystem imbalance kasi maaaring kakaunti na yung mga predators sila. Wala namang batas na nagpipigil na kumain ng tuyom. Kung maaari ay for local consumption. Hindi naman siya nakakalasan, no? Kung ito naman daw ang tuyom na mahuhuli mo, naka-jackpot ka raw. Ito lang naman kasi ang pinakamalaki sa buong mundo. Anong klaseng tuyom ito? Ito ang Mesocentropus franciscanus o giant red sea urchin. Ang may hawak ng Guinness World Record para sa pinakamalaking tuyom sa buong mundo. Native ang mga to sa Northeast Pacific Ocean. Ang test o outer skeleton nito ay may diameter na maaaring umabot ng 18 centimeters or 7 inches. Ang maximum spine length naman ito, umabot ng 8 centimeters o 3.1 inches. Ang mga giant red sea urchin, isa rin daw sa longest-lived animals o hayop na may pinakamahabang buhay. Maaari silang umabot ng 100 years old o higit pa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Inalis sa pwesto ang isang opisyal ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC dahil sa pagpara niya sa isang ambulansyang may sakay na pasyente sa EDSA busway noong Lunes. Sa gitna ng operasyon kontra mga ambulansyang hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway, pinara ni SAIC Special Operations Group Head Rayson De La Torre ang isang ambulansyang may sakay na pasyenteng magpapacheck up lamang at hindi naman daw isang emergency case. Pinayagan din naman ang naturang ambulansya na dumaan sa busway matapos itong ma-flag down. Paglilinaw ni Transportation Secretary Banoy Lopez, pinapayagan ng mga on-duty na ambulansya na gumamit ng EDSA busway anuman ang kondisyon ng sakay nitong pasyente. Pagtitiyak ng DOTR sa publiko, nagsasagawa ito ng mga hakbang upang masigurong maipapatupad ang kanilang mga pulisya ng may konsiderasyon at ang kaligtasan ng mamamayan ang kanilang pangunahing prioridad. Kinilala ang husay ni Kapuso multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho sa People of the Year 2026 ng People Asia Magazine. Kabilang si Soho sa 12 pinarangalan para sa kani-kanilang larangan at advokasya. Kinilala ang galing, tapang at dedikasyon ni Soho sa paghimay at pagkikwento sa mga napapanahon at pinakamalalaking issue sa lipunan sa pamamagitan ng kanyang mga award-winning show sa GMA Network. Ayon kay Soho, nakadagdag ito sa hamon at responsibilidad pero patuloy na pagbubutihin ang trabaho bilang isang mamamahayag. With all of this, recognition, parang nadadagdagan din yung responsibilidad ko. So, but I'm happy to receive it. It's a very special award. Marami pa tayong dapat ibunyag siguro at nag-aantay pa rin ang taong bayan ng mga sagot sa napakaraming mga tanong nila sa mga nangyayari. Kasi humihirap ang buhay pero parang dumadami rin yung mga kurakot. Sa Dubai Tennis Championships, pinataob ni Pinay tennis superstar Alex Ayala ang world number 8 na si Jasmine Paolini sa round of 32. Dahil dyan, naabante na si Ayala sa round of 16. Unang set pa lang, nagpakitang gilas na agad si Ayala sa score na 6-1. Naging dikit ang laban sa second set at nagkaroon pa ng tie break. Pero hindi nagpadaig si Ayala at nakuha ang set sa score na 7-6. Sunod na makakalaban ni Ayala ang pambato naman ng Romania na si Sorana Kirsty. Mukhang makatotohanan pero gawa pala ng artificial intelligence o AI ang isang viral video ng mga sikat na Hollywood stars. Ang bagong video tool na nakakalikha ng tila makatotohanang pelikula, inalmahan ng ilang nasa industriya dahil may peligrong kaakibat. Nakatutok si Oscar Oida. Ginulat ka rin ba ng video na ito?
Napapaniwala o napaisip ng gusto? Kumakalat ngayon yan sa social media. Pero bago pa man umasang may bagong pelikulang pinagtatambalan ngayon sina Tom Cruise at Brad Pitt, dapat niyong malaman na ang eksenang yan gawang AI o Artificial Intelligence lamang sa pamamagitan ng C-Dance 2.0, ang bagong AI video generator app na inilunsad ng ByteDance. Di gaya ng mga naunang AI generator, sa C-Dance, mas realistic, mas pino ang video. Ang mga galaw, mas makatotohanan. Iisipin mong tunay na pelikula. At kumpara sa mga dating AI generator, di hamak na mas madali na umano itong gamitin. Yung C-Dance, prompt to video. Literally, magsusulat ka lang ng eksena, lagay ka ng dialogue, gagawin na niya. Pati nga music kung gusto mo maglagay ng music. So I feel na ibang level na to. Dati kasi piecemeal yan gawa ka muna ng picture, animate mo yung picture, then lalagyan mo ng boses. Pag pinagtagpi-tagpi mo yan, minsan medyo wonky yung labas Pero napadali man ito ng gusto ang paglikha ng mga makatotohanang video, may kaakibat din itong peligro. Ang naglalaban naman dyan is, on the one hand, dinemocratize mo na yung tool. Anyone can use it. Pero that's also where the risk is kasi since kahit sino na lang pwede gumawa and the effort is pretty low, mataas din yung chance na people will use it for many things like fraud, identity theft, politics. Yan yung kinakatakutan ng mga tao. Just like any digital media or creative tool, mahirap na rin siya ma-detect. Pinaka-vulnerable daw sa pang-aabuso sa teknolohiyang ito ay yung mga personalidad. The risk of identity theft. Kunyari gamitin sila sa mga scams. And this has happened to journalists, for example, or actors na biglang may ni-endorse na silang product na hindi nila alam. Ang Walt Disney Company nga, nagpadala na ng cease and desist letter laban sa ByteDance, kaugnay sa kanilang AI video tool na C-Dance 2.0. Sa ulat ng Reuters, inaakusahan ng Disney ang kumpanya na gumamit ng mga copyrighted na karakter mula sa mga franchise tulad ng Star Wars at Marvel Cinematic Universe nang walang pahintulot. Samantala, sinabi ng ByteDance sa BBC na palalakasin nila ang mga safeguard upang maiwasan ang hindi otorisadong paggamit ng mga karakter at anyo ng mga sikat na personalidad sa kanilang AI video tool na C-Dance 2.0. Ang tanong, may paraan ba para ma-regulate ang mga ganitong klase ng tool? Ang nagiging parang solution ng government is to ban or to block. Which is delikado rin, no? Kasi if you're banning and blocking, number one, pinapenalize mo yung mga users na benign because of a few people na who are using it for bad things, no? Walang pinag-iba yan sa sabihin mo you're gonna ban the internet or you're gonna ban Photoshop. Hindi naman pwede rin, no? So I think yun yung balancing act na kailangan natin dyan sa mga bagay na yan. Sa huli, babalik pa rin daw sa ating mga users ang responsibilidad para matiyak na magagamit ng maayos ang mga ganitong klase ng teknolohiya. Yung konteksto pa rin, nagpapatawa ka lang ba talaga or meron kang pinalalabas? And again, that is beyond a matter of opinion, beyond a certain level, ano ka na, propagandist ka na, diyan ka mag-iingat. The moment you start using mga Hollywood actors, mga journalist, artista, even if it's for fun, lalo na politicians, I think we should be very careful about that. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Maging dito sa Pilipinas ay mariinding kinondena ng grupong League of Filipino Actors o Actor PH ang maling paggamit sa teknolohiya gaya ng Artificial Intelligence o AI. Dahil anila sa hindi tamang paggamit ng AI, unti-unting napapalitan ang mga nagtatanghal na tao at humihina ang pagkamalikhain sa pagkikwento. Pagdidiin pa ng grupo, ang mukha at boses ng isang performer ay bahagi ng kanilang intellectual property at identity, kaya nakakabahala ang maling paggamit dito. Panawagan ng grupo sa mga producer, iba't ibang platform, mambabatas, pati technology developers, makipagtulungan para masiguro at maprotektahan ang creative labor.
Isinusulong din nila ang mas maigting na proteksyon sa intellectual property ng artists and creators. Gayon din ang pagsusulong ng educational environment para tulungan ang mga manunood na magkaroon ng mapanuring pagtingin sa media ngayong talamak ang AI. Maging dito sa Pilipinas ay mariinding kinondena ng grupong League of Filipino Actors o Actor PH ang maling paggamit sa teknolohiya gaya ng artificial intelligence o AI. Dahil anila sa hindi tamang paggamit ng AI, unti-unting napapalitan ang mga nagtatanghal na tao at humihina ang pagkamalikhain sa pagkikwento. Pagdidiin pa ng grupo, ang mukha at boses ng isang performer ay bahagi ng kanilang intellectual property at identity, kaya nakakabahala ang maling paggamit dito. Panawagan ng grupo sa mga producer, iba't ibang platform, mambabatas, pati technology developers, makipagtulungan para masiguro at maprotektahan ang creative labor. Isinusulong din nila ang mas maigting na proteksyon sa intellectual property ng artists and creators. Gayon din ang pagsusulong ng educational environment para tulungan ang mga manunood na magkaroon ng mapanuring pagtingin sa media ngayong talamak ang AI. Kasunod ng pagtukoy sa kanya ng ICC prosecutors bilang umano'y co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit ni Senador Bongo na walang basihan ng aligasyon laban sa kanya kaugnay ng drug war. Ang isa pang co-perpetrator umano na si Senador Bato de la Rosa, tinanggal naman sa Blue Ribbon Committee dahil laging absent. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi raw liliban sa kanyang trabaho sa Senado si Senador Bongo sa kabilang nagpagpangalan sa kanya ng ICC prosecutors bilang isa sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa ICC prosecutors, kasama si Go na nooy Special Assistant to the President sa Common Plan para i-neutralize ang mga kriminal sa bansa. Wala naman po akong kasalanan. Kaya po ako naririto ngayon. Dahil wala po akong kasalanan. Bukod kay Senador Go, pinangalanan ding co-perpetrator ang kalyadong senador na si Senator Bato de la Rosa, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at mga dating opisyal ng PNP, NBI at PIDEA. Ayon kay Go, walang basihan ng aligasyon laban sa kanya. I firmly dispute the allegations in that document which are entirely unfounded at one-sided at napaka-unfair naman po yun sa parte ko. Alam naman po ng ating mga kababayan ang aking naging trabaho. Ang minorya naman, may binuburaw na draft bilang paghahanda sakaling may i-issue ang warrant of arrest para kina Senador Go at de la Rosa. Dapat daw masunod ang konstitusyon ng bansa kung saan nakasaad na anuman ang maging problema, pwedeng tumakbo ang sinuman sa anumang korte sa Pilipinas. Dahil naman sa patuloy niyang pagliban simula pa noong Nobyembre dahil sa umano'y warrant of arrest laban sa kanya, tinanggal na si de la Rosa bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan siya ni Senador Robin Padilla. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Isa pang batch ng mga natenggang balikbayan box ang pinamahagi ng Bureau of Customs sa mga pinadalhan nito. Inihahanda na rin ang kaso laban sa mga kumpanyang umabandona sa mga padala. Nakatutok si Dano Tingkungko. 6 na buwan lang nagtrabaho sa Kuwait si Annalisa pero nagawa pa niyang mag-ipon at magpadala ng balikbayan box. Yun nga lang, nauna pa siyang nakauwi kaysa sa balikbayan box niya dahil mahigit 1 taon itong natenga. Minsan sinasabi nila dito talaga sa BOC. Kaya nag-email din ako dito sa BOC. Kaya sabi nila, iti-trace na lang daw nila. Sa totoo lang daw, kahit pinaghirapan, kinalimutan na ni Annalisa ang balikbayan box niya. Hanggang may tumawag sa kanyang taga Bureau of Customs para kolektahin ang kanyang balikbayan box ngayong araw. Nagulat ako, sabi ko, nandiyan pa pala yan. Kasi akala ko wala na talaga, hindi ko na iniisip ba. Kasi mahigit na 1 taon na rin eh. Malaking bagay kasi nung nalaman ko makukuha ko, yung parang, yung talaga, yung natuwa ka talaga ba? Sabi mo, makikita mo pala yung mga pinaghirapan mo doon. Isa siya sa mga OFW na tinawagan ng BOC na may balikbayan box na kasama sa second batch ng mga ide-deliver sa kanilang mga destinasyon. Formal na sinend off ang mga container van na ito na puro mga Luzon ang destinasyon. Ayon sa BOC, inaasahang sa loob ng 2 linggo matatapos ang delivery. Nagpapasalamat ako of course sa ating mga kababayang OFWs dahil naunawaan nila kung ano talaga nangyari sa kanilang mga
pinaghirapan at sa ngayon ay papunta na sa kanilang mga tahanan yung kanilang mga boxes. Ang importante, papunta na yan dyan. Kaya lang, para hindi ito maulit, makikipagtulungan kami sa DMW, Department of Migrant Workers, upang mapasabihan yung ating mga kababayang OFWs na pumili na sila ng tamang consolidators o yung mga kumpanya na magdadala ng kanilang mga balikbayan boxes dito sa Pilipinas. Kasalukuyang ikinakasa ang paghahain ng kaso laban sa mga consolidator at forwarder na pinabayaan ng mga balikbayan box. Pinasasampa kong kaso dyan, large-scale estafa. At least dun sa locally registered deconsolidators. Sa tulong ng National Bureau of Investigation, hahanapin namin ng dugtong na pananagutan yung mga consolidators na nasa abroad. Ang gagamitin namin dyan ay yung anti-cybercrime law. Para di na raw maulit na ikipag-ugnayan ng BOC sa DTI at DMW para magkaroon ng accreditation process para sa mga consolidator at forwarder. May panukala rin sa DOF na lagyan ng 2 million pesos na cash bond ng mga consolidator. Meron na rin daw balikbayan at Overseas Workers Action Centers na siyang tututok sa concerns ng mga kaanak ng mga OFW, lalo na yung mga pinapadalhan ng mga balikbayan box. Para ikaw ay ma-accredit at mapatunayang seryoso ka, magkakaroon kami ng required cash bond, 2 milyong piso. Hindi yun malaki, hindi rin maliit. Pag nagkaroon ka ng pagkakamali, doon namin kukunin yung pananagutan. Hindi naman lagi tayong pwedeng humingi ng tulong sa Pangulo. Dapat merong bond, cash bond. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko, nakatutok 24 oras. Sinagot ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ilang isyong tinalakay sa special report ng 24 oras kagabi, kaugnay sa mga reklamo sa Bureau of Customs o BOC. Sabi ni Nepomuceno, karamihan sa mga reklamong natatanggap nila sa BOC ay may kaugnayan sa delays at procedural issues at hindi anya kaugnay sa TARA system o padulas. Tinukoy niya ang isang parte ng ulat kung saan mayroon umanong mga nagbabayad para mapabilis ang pagpasok ng mga kargamento sa port. Giit ni Nepomuceno, issue umano ito ng port congestion at hindi ng customs. Anya, bagamat nasa listahan bilang ika-10 ahensya na pinaka-inirereklamo sa Anti-Red Tape Authority. Nakatulong anya ang mga reformang ipinatutupad nila sa kawanihan. Hindi raw sila titigil hanggang mawala sa listahang ito ang customs. Kung akong tatanungin, hindi pa kami dapat maging masaya dahil nasa number 10 pa ng agencies na most complained. Pero pag binasa nyo yung mga reklamo doon, more on procedural issues yon. Ibig sabihin, hindi tungkol sa mga lagay-lagayan yon. Ano? Questions on deletion, procedural issues yon. Then may 12 doon na hindi na aksyonan dahil hindi, o 11, 12 na hindi na ipadala sa BOC ng ARTA. Pero lahat na ipadala sa BOC, na-resolve yon. At kung titingnan ninyo further, dapat matuwa tayo. Dati number 2, number 3, number 4 ang BOC. Naging number 10 eh. Kahit papano may konting improvement tayo. Nanawagan ang mga lokal na lider ng Simbahang Katolika ng maagang voters education para sa eleksyon 2028. Yan po ay paraan nila makatulong sa pagtukoy sa mga totoong naglilingkod mula sa mga namomolitika lamang. Ipinanawagan din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang pagsasabatas ng panukala kontra political dynasty at pagpapanagot sa mga nararapat. Ngayong Ash Wednesday, hinikayat din ng simbahan ang publiko na mag-digital media fasting. Kabilang dyan ang pag-iwas sa paggamit ng cellphone pagkagising at bago matulog. Payo ng CBCP, imbes na mag-social media ay magdasal, maglingkod, magbasa o makipag-usap sa iba. Tumatak bilang batang Adelina sa pulang araw at ngayon nagpapabilib palalo sa Encantadia Chronicles Sangre ang child star na si Cassie Levarias bilang Gaia. At may mas mahalagang papel pa pala ang character sa serye. Makichika kay Nelson Canlas. Kanina mo pa ako tinutokso.
Mula sa hinangaang pagganap ni Cassie Lavaria sa Pulang Araw noong 2024, kung saan gumanap siya bilang ang batang version ni Barbie Fortesa sa role na Adelina de la Cruz. Tia, mapapakabait na rin po ako. Ngayon, tulungan niyo sila. isang mas malaking pangarap para sa kanyang career ang natupad as she plays the role of Gaia sa top-rating GMA Prime telefantasya na Encantadia Chronicles Sangre. Sobrang saya ko po. I'm so grateful to be part of Encantadia Chronicles Sangre and of course to be Gaia. Mahalaga ang gagampanang papel ni Gaia para sa mga Sangre at para sa Encantadia. Dapat din daw abangan kung saan dadalhin ang kanyang karakter at ano ang magiging epekto nito sa mga kalaban ng mga Sangre, lalong-lalo na kay Gargan. Hanggang ngayon ay binabagabag pa rin ako ng masamang kutob na yan. Ano ang kapalaran na naghihintay sa kanya pagkatapos ng sakripisyo ni Terra? Ganda, namin pong mangyayari. Unexpected things ang mangyayari po doon sa role ko doon. Kaya abangan nyo po yun. Marami po siyang gagawin para mabuhay ulit. Tutulong po siya para po mas gumandang Encantadia. Abangan din ang kanyang pagganap sa Batang Paco, ang bagong pelikula kung saan kasama niya si comedy queen Ay de las Alas. Proud si Cassie sa kanyang role dahil nakaka-relate siya rito. Abangan niyo po yung mga scenes po ni Chada doon. She's very kind. Gagawin niya po ang lahat para po sa family niya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Samantala, kaugnay naman ng ika-4 na impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sasagutin daw ito ng kanyang defense team sa tamang oras, alinsunod sa mga alituntunin at sa saligang batas. Dagdag pa nila, hindi magiging katotohanan ng mga aligasyon sa pamamagitan ng sunod-sunod na paghahain ng impeachment complaint laban sa bise.